Buhay na buhay at aktibo ang Department of Education sa pagpapalaganap ng kultura at tradisyon ng mga Tinggian at Ilocano dito sa Abra. Sa katunayan, binisita namin ang bayan ng San Quintin para makita kung paano katuwang ang DepEd na maipasa sa susunod na henerasyon ang paggawa ng mga katutubong gamit. Ang sinaunang tradisyon ng paggawa ng katukong ay namatay na. Sa buong Ilocos Region at dito sa Abra, iisa na lamang ang kilala naming taong gumagawa nito. Sa kabutihang palad, dito sa San Quintin National High School, itinuturo ni Ginoong Chopilo Garcia ang paggawa nito. Si Chopilo Garcia ay binigyan ng parangal bilang National Living Treasure o manlilikha ng bayan noong 2012. Siya na lang kasi ang nakakaalam kung paano gumawa ng katukong, isang sinaunang uri ng salakot na gawa sa upo ng mga katutubong Tinggian. Matrabaho ang paggawa ng katukong. 2 hanggang 4 na buwan ang kailangang gugulin para magtanim ng tabungaw o upo. Dapat lumaki ito sa sukat na aakmang maging katukong. Sa pamamagitan ng Techno-Transfer Training Program ng DepEd, ang San Quintin National High School ngayon ay isa ng School of Living Traditions. Inaprubahan ito ng DepEd last year at ito ay naka-incorporate na sa technology and livelihood education ng mga bata mula grade 7 hanggang 4th year. Ano po ang kaibahan nito? Itong katukong na ito at tinatawag natin dito na unique dahil ito ay talagang kinukuha mismo sa bunga ng upo. Magkano ang isang ganito? Ito ay worth 500 hanggang 700 po. Tinawag ng Malilikhalang Bayan na first class siya dahil medyo malaki yung size nitong tabungaw. Yung pinakamalaki, ito po ay 2,000. Kung gaano kahirap ang mag-alaga ng tabungaw, kapag nasa tamang laki na ito, mahaba rin ang proseso bago ito maging katukong. Kinakailangan itong hatiin sa 2, ibabad sa tubig para maalis ang lahat ng laman, patutuyuin ito sa loob ng 5 araw na nakabilad sa init bago ito lagyan ng inner at outer cushion at disenyo gamit ang nito o bamboo strips na ibinabad sa die. Habang gumagamit ng gourd hat, kinakailangan maingat para hindi madaling mabasag. Ayon sa mga matatanda, yung katukong, mahalin mo ako at mahalin ka rin. Nandito ako ngayon sa Abra para tingnan ang isang Gabaldon Building. This is the home of Philippine Public Education. Ito yung mga classroom nung unang panahon. Ang ganda, no? Sana ay may preserve natin ang mga ganitong klase ng classroom. Mula sa Liwang Elementary School, ilang piling mga estudyante ang kinilala sa 2013 nang siya sa CCP dahil sa kanilang husay sa pagtatanghal ng isang lumang ritual tungkol sa pangangalaga sa kalikasan, ang Lapat System. Susunod! Ita ko lapatan! Basang kalisay kanpasdog! Ita ko sinungsugan! Ita ko mulong aywanan! Kakailian! Susunod! Siyada tutol ni Palik kung nakwasidin na lapatan! Ano ba yung lapat? It is literally meant to protect. Sa presentation ng mga bata, ang mga declared na lapat areas ng poblasyon Malibkong, Banao Tribe, isang Tinggian communities ng Abra ay Basong, Kalisay, and Pasdug. Sa ritual ng lapat, nagtitipon-tipon ang mga katutubo para magdasal kay Kabunyan. Kay Kabunyan sila humihingi ng tulong para maprotektahan nila ang kalikasan upang itong mga lugar patuloy na magbigay ng mas masaganang likas yaman. Ano yung mga pinagbabawal? Ano yung dinedeclare nila na pinagbabawal? Sa Article 1, pinagbabawal ang kaingin, pagputol ng kahoy. Sa Article 2 naman, pagkuha ng mga shoots at fishing, iba pang indigenous resources. Tapos sa Article 3 naman, pinagbabawal ang pagmimina. So makikita natin sa sayaw na ito at gumagawa sila ng mga ritual noon pa man na pinoprotektahan nila talaga ang ating kalikasan. Yeah. And at present,
it is being strengthened by barangay ordinances. Saan nyo kinuha itong konsepto na to? May consultant kami, 70 years old, si Mr. Martin Malagay. At yung IP representative namin sa local government unit, yung asawa ko, si David Alunday. Kinsinsanong bayan, itang ibusan, si kanta o panagyaman, ta itang yasan, wagas unay sigusan, unaiwan si Tunpiton itang gawan. Ang mga katutubong tradisyon at kultura, mga yaman nating Pilipino bilang bansa, naniniwala ang DepEd na ang edukasyon ng mga kabataan mas lalong magiging malalim kung pinahahalagahan ng bagong henerasyon ang kanilang pinagmulan. Sila rin kasi ang susi na magdadala ng ating pagkakakilanlan sa kinabukasan.